Sek Gibo pa din, oh. Oo, pero walang September 21 rally daw na meron mga nagbalak na walang nagbalak sa AFP. Maraming nagdadasal na may nagbalak sana. Oo, pero walang nagbabalak sa AFP. Walang nagbabalak. Sorry. Walang kudita-kudita. Hindi nyo makukuha sa ganyan yan. Matatalino. Eto nga, oh, matatalino ang mga kasundaluhan, matatalino. Yung mga AFP, mga Marines, matatalino yan, mga bossing. Bakit to? Kitang-kita, alam nila na ang nagmulat sa korupsyon, etong malalang korupsyon ng Pilipinas ay wala pong iba kundi si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi nyo basta-basta mauuto yan, oh. Hindi pa ba kayo sasabay? Hindi pa ba kayo lalabas? Dahil nananawagan na ang taong bayan kakaunti. Ang liliit na grupo, sabi na po din ni Sek Gibo Teodoro. Di ba? Nasa isip ng mga DDS manghikayat para sirain ang gobyerno. Sabi ni Sir Joel Carino Malabo, sila na ang nape-purge. Oh. Ilan mga groundings daw or discontent? Lahat ng organisasyon may discontent. Ang mga discontent na ito ay may kinalaman sa pag-class. Hindi yun. Dasal ng iba yun. Oh, dasal ng iba yun. Dasal sa demonyo yun. Dasal sa demonyo yun. Ano? Pero hindi mangyayari. Pero nagsusulsul. Meron siyempre sumusulsul. Kayo na nga nagsasabi. Sandali, Sek. Sandali, yung FGF kasi mga kababayan, meron sinasabi sila, 14 million nga daw sila eh. 14 million daw po. Pag sila ang nagsama-sama, bababa na si Pangulong Bongbong Maanda. 40 million, hindi 14 million. 40 million daw ho na matatanda, puro retired daw ho na hindi na yata kayang makaangat nung 2 kilong barel. Tapos, sinasabi pa dati nung kasama ni Metran, magkasugodan na. Meron pa sinasabi, magkapatayan na. Tapos, maririnig mo doon sa background niya, oh, yung aso, kahul ng kahul. Tapos sisitayin, tumigil ka nga dyan. Susunod naman yung asawa, tumigil ka dyan. Sabi na may sumusulsul. Pero papatulan ba yung sulsul? Malayo yun. Kayo ba? Gusto nyo makialam ang militar tapos mawawala kayo ng trabaho? Hindi. Yun yung hindi nila naiisip po, mga kababayan eh. Kayo ba gusto nyo makialam ang militar tapos mawawalan kayo ng trabaho? Yun yung mga hindi nila naiisip. Ano po, ang hindi nila naiisip na kapag bumagsak, nag-failed si Pangulong Bongbong Marcos, kakahatak nila pababa, kasama sila sa malulugmok ho. Natin gusto lahat yun. Di ba? Sa comment lang po, sabi ni Sen Ronald de la Rosa, yung mga retired uniform personnel daw po. Nabanggit ko yung pangalan ni Bato de la Rosa. Boss Bato, hindi pa ikaw to, huwag ka mag-alala, okay? May, binanggit mo pa lang daw, may sinasabi ka pa lang dito, hindi pa tungkol to sa ICC. Galit sa sitwasyon. Ano po ba? Ang retired uniform personnel, Yan na naman yung retired na naman. Ang retired uniform personnel, yun, si Metran yata, ang laki, bondat na yun tiyan. Paano pa makakatakbo yun? Paano pa makakakilos yun? may kanya-kanyang mga opinion. Pero kung ito magdudulot sa pag-aklas ng militar, ibang usapan yun, hindi mangyayari yun. Sir, the AFP are being supportive of the Marcos administration. It remains supportive of the Constitution. Naturally, and the chain of command is very important. Okay na. Solve na kayo sa mga sagot ni Secretary Gibo Teodoro. And it is important that they do not do roles which is not theirs to play. We have already had. Alam nyo, yung mga yan, mga bossing, kaya naman ho ganyan yung mga yan, pati yung mga reporter ng mga DDS, etc. Kaya po mga ganyan yung mga katanungan yan. Yung eto, pabagsak na po ang gobyerno, pahina na po ng pahina ang gobyerno. Wala nang magawa ang gobyerno. Alam nyo ho kung kanina nang gagaling? Dito.
Ayan. Sa vice-presidente, sila-sila lang, walang kwenta itong gobyerno na to. Mga Duterte lang ang nagsasabi, walang kwenta itong administrasyon na ito. Ganyan, kung ano-ano sinasabi. Sinopla ng Armed Forces of the Philippines ang vice-presidente. Ng ingay politika, muling nanindigan ng AFP na mananatili silang tapat sa mga Pilipino at sa konstitusyon. Disinformation lang daw ang umano'y tangkang pag-aklas ng mga dating general at sundalo. Oh, umpisa pa lang ng balita, wala na. Psst, boss, 150 liker. Psst, Irene, Lagmay, shout out sa'yo. Sabi ni Sir Henry Victorio, umaasa ang mga DDS na mapababa nila si PBBM dahil kay Inday Lustay, Boss Mark. Malabo talaga. Narito ang agenda report ni Francis Colbe. Do you think the government is still stable? No. Hindi na daw stable ang gobyerno, sabi ho ng ating vice-presidente. Parang yung mga DDS lang ang hindi stable, tsaka yung Office of the Vice President, ano? Pumalag ang AFP sa naging banat ni Vice President Sara Duterte sa kanyang press con sa Senado na unstable ang gobyerno. Bagaman itinanggi na ito ng palasyo, may hirit pa rin ang armed forces dito. Politically motivated distractions are like static. Ngay, yung mga sinasabi nila at gusto nilang maging kakampi, yun mismo yung mga sumosopla ho sa kanila. Di ba? Masaklap po yun, masakit ho yun. Biruin mo, kayo ang inaasahan namin na tatalikod kay Bongbong Marcos. Tapos kayo yung sosopla sa amin. Kayo yung magsasabi na matatag ang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Aray ko po, inang, masakit. Nestor Guerrero ng Vienna, Australia. Oh, tuloy. On a radio. They make noise, but they don't actually change the signal. Our focus is locked on our mission, and that is to protect the people and secure the state. Oh, hindi kasi yung mga DDS paulit-ulit lang ho yan, mga kababayan. Naalala nyo, matagal na nilang isinisigaw. Naalala nyo si Pantaleon Alvarez na may ilang bilyon daw na bahay na pinatayo base po doon sa kanyang anak. Sumisigaw yan, pumanik sa entablado na mautog, sinisigaw, kumbaga, tumalikod sa Pangulo yung mga militar. Oh, sabi ng mga kapwa niya, mga kongresista, boss, mukhang sumisigaw ka ng sedisyon ah. Tumahimik. 3 linggong nanahimik, mga kababayan. At sa kabila ng bangayan ng dalawang pinakamataas na leader ng bansa, mananatili raw na nasa gitna